Madilim pa ang langit nang magising si Francine. Amoy na niya ang ginisang bawang ng kanyang mama sa ibaba. Pumikit siya sandali. Pilit kinikilala ang lamig ng umaga habang nakahiga sa manipis na kutsyon. Naririnig niya ang mahinang ugong ng electric fan, ang huni ng mga tricycle sa kalsada, at ang mahihinang yabag ng mama niya sa sementadong sahig. "Francine, gising ka na ba?" Tawag ng ina mula sa kusina. Hindi agad siya sumagot. Nakatingin lang siya sa kisame na may bahid ng lumang tubig ulan. Naalala niya na kapag nagkaroon siya ng pera, ipapaayos niya yon. Nakakasira sa napakagandang kwarto niya na sobra niyang binigyan ng effort para ayusin. Ilang segundo pa, saka siya bumangon. Hindi siya pwedeng mag-inarte. May taping siya mamaya at kailangan niyang makarating sa set ng maaga. "Gising na po," paos na sagot ni Francine. Paglabas niya ng maliit na kwarto, nadatna niya ang mama niyang abala sa pagluluto ng pansit sa malaking kawali. Luto na ang champorado. May nakasalang ding sopas sa kabilang kalan. Sa lamesa, nakahilera ang mga styrofoam na lalagyan at plastic na kutsara. "Pakilagay nga ito sa tray," sabi ng mama niya habang inaabot ang isang tumpok ng pandesal. Tumango si Francine. "Anong oras po kayo pupunta sa pwesto?" "Maaga. May duty na raw sa ospital ng 6:00. Baka maraming bumili." Tahimik siyang nag-ayos ng tray. Sanay na si Francine sa eksenang yon. Halos araw-araw, ganon ang routine ng kanyang ina. Magluluto ng breakfast food tapos pupwesto malapit sa school at sa ospital. Hindi sila mayaman, pero hindi rin naman sila sobrang hirap. Sakto lang para mabuhay. Sakto lang para mag-alala palagi. "May taping ka na naman?" tanong ng kanyang ina. "Opo, extra lang po ulit," sagot niya naman. "May bayad ba?" tanong pa nito. "Baka nag-aaksaya ka na naman ng oras mo dyan." "Meron naman po, maliit lang. Saka hindi naman po kita ang habol ko. Exposure po." Tumango ang mama niya. "Okay na yan kahit paunti-unti. Ang mahalagay na babayaran ka sa mga ginagawa mo. Ang dami-dami mong sinasakripisyo dyan. Pasalamat ka na't pinapayagan ka ng papa mo." Napangiti na lang si Francine. Pero sa loob-loob niya, alam niyang hindi sapat ang paunti-unti. Hindi sapat para sa pangarap niya. Hindi sapat para sa buhay na gusto niya. Maarte si Francine. Gusto niya ng magagandang damit, bag at mga sapatos. Siya nga lang ang may pinakamagandang kwarto sa bahay. Dahil talagang pinag-ipunan niya yon para mapaganda. Para kapag nagbe-videos, hindi dugyot ang background at paligid. Nabibili naman ng mga magulang niya ang kanyang mga pangangailangan. Pero hindi siya makahirit kapag may gusto. Kaya kaysa iasa sa mga magulang, gagawa siya ng paraan para magkaroon ng pera at masuportahan ang kanyang kaartehan. Maya-maya ay narinig ni Francine ang mahinang pag-ungol mula sa kwarto. Lumabas ang kapatid niyang lalaki na si Pipoy. Hawak ang paborito nitong laruan. Nakayuko ito at hindi direktang tumitingin sa kanila. Diretso itong pumunta sa sulok at umupo sa sahig. "Good morning!" Mahina niyang bati at sinubukan itong halikan. May autism spectrum disorder ang kanyang kapatid. Kaya sa bahay ay alagang-alaga ito. Halos lahat ng kinikita ng mama niya napupunta sa therapy nito. Sa ibang gastusin naman ang kanyang papa. Kaya naiintindihan niya kung bakit kahit kayod kalabaw ang kanyang ama't ina ay kulang na kulang pa rin. Lumapit siya at dahan-dahang hinaplos ang buhok ni Pipoy. "Kakain ka? May champorado." Hindi ito tumingin sa kanya, pero tumigil sandali sa pag-ikot ng gulong. Yun na ang sagot nito. Sanay na si Francine. Alam niyang iba ang kapatid niya. Hindi ito tulad ng ibang bata. Kailangan nito ng mas maraming pasensya, mas maraming pag-unawa. Minsan, naiisip niya, mas lalo tuloy kailangan niyang magtagumpay. Hindi lang para sa sarili niya, kundi para na rin sa kanyang pamilya. "Francine!" tawag ng mama niya. "Kumain ka muna bago ka umalis." "Apo." Umupo siya sa maliit na mesa.
Mainit pa ang tsampurado. Habang kumakain, napatingin siya sa lumang orasan sa dingding. Kailangan na niyang umalis. Simula nang kumita si Francine, doon niya unang natutunan na pera ang nagdidikta ng lahat. Kung may pera, hindi kailangang gumising ng ganoon kaaga. Kung may pera, hindi kailangang magbilang ng barya. Kung may pera, hindi kailangang mangamba kung may pambayad sa kuryente. Money can't buy happiness, pero hindi siya naniniwala. Kung wala kang pera at gutom ka na kasi wala kang pambili, hindi masaya ang buhay. Pagkatapos kumain, tumayo na si Francine at kinuha ang maliit niyang bag. Nandoon ang makeup kit niya, extra blouse at sapatos na ginagamit niya sa mga audition. Hindi mamahalin pero inaalagaan niya. Kailangan niyang magmukhang presentable. "Aalis na po ako," sabi niya. "Mag-ingat ka," sagot ng kanyang ina at binigyan siya ng ekstra na pera. "Text ka kapag tapos ka na." "Apo." Lumabas siya ng bahay. Sumalubong sa kanya ang sikat ng araw na unti-unting sumisilip. Tahimik ang kalsada, pero may ilang estudyanteng naglalakad na. May dumaan na tricycle at sumakay si Francine. "Kuya, sa main road po," sambit niya sa driver. Tumango naman ito. Habang umaandar ang tricycle, napatingin siya sa refleksyon niya sa maliit na salamin. Maayos ang mukha niya. Natural na maganda. Ilang beses na ring sinabi sa kanya yon ng mga nakakasalamuhan niya sa auditions. Maganda siya at alam niyang pwede niya yung gamitin. Hindi siya nahihiya sa ganoong isip. Sa mundong gusto niyang pasukin, kailangan niya yon. Hindi sapat ang talento, hindi sapat ang sipag. Kailangan niya ng koneksyon. Kailangan niya ng tamang tao. Kailangan niya ng pagkakataon. At kung wala siya noon, kailangan niyang hanapin. "Nasaan ka na?" tanong ng kanyang baklang manager sa kabilang linya na si Miyuki. "Nakasakay na po sa tricycle. Papunta na po sa main road," sagot niya naman. "Bilisan mo. Maghabal-habal ka na lang para mabilis. Traffic kapag umaga." "Opo." Napahawak siya sa kanyang bag pagkatapos ng tawag. Doon nakalagay ang script para sa maliit niyang role. Isang linya lang. Isang linya na ilang linggo niyang hinintay. Hindi man kalakihan, pero speaking role na yon. Hindi na lang siya background. Hindi na lang siya extra. Huminga siya ng malalim. Baka ito na. Baka ito nang simula. Sana naman mag-viral ako o mapansin para sumikat na. Pagdating niya sa set, marami na agad na tao. May mga artista, crew at kung sino-sinong abala sa kani-kanilang trabaho. Tahimik siyang naglakad papasok, pilit hindi magmukhang baguhan. "Francine!" tawag ni Miyuki sa kanya. "Miyuki!" bati niya. "Oh, nandito ka na. Mabuti. May linya ka ngayon ha?" Ngumiti ang kanyang manager. "Galingan mo. Kapag napansin ka, mas madali na. Ready ka na ba?" Tumango siya. "Opo, gagalingan ko po." Pero sa loob-loob niya, hindi siya sigurado kung ready na ba talaga siya. Pinagmasdan niya ang paligid. May mga artista na nakaupo sa tent. May mga nakaayos na makeup station. May catering table na puno ng pagkain. Hindi siya bigating artista kaya sa monoblock lang siya nakaupo at sobrang init pa sa kanyang pwesto. Kaya naghanap siya ng malilom. Yon ang mundong gusto niyang pasukin. Yon ang mundong gusto niyang maging bahagi. Habang inaayusan niya ang sarili, narinig niya ang usapan ng dalawang crew sa likod niya. "Darating daw mamaya si Jameson Monticello." "Talaga? Yung pinsan ng isang artista rito? Kaibigan niya rin yung director dito, di ba?" tanong pa ng isa. "Oo, bibisita raw. Ang yaman ng mga yun eh." Napatingin si Francine sa maliit niyang salamin. Monticello? Pamilyar ang apelyido nito. Malaking pangalan, mayaman at makapangyarihan. "Ikaw yung extra, di ba? Standby ka na," tawag ng isang staff sa kanya. Nagmamadali siyang magligpit ng kanyang makeup. Tumayo siya kaagad. Isang linya lang pero para sa kanya, napakalaki na nun. Lumakad siya papunta sa mark niya. Nakita niya ang lead actors na nag-uusap. Nakaramdam siya ng hiya. Pero pinilit niyang tumayo ng maayos. "Kaya mo to," bulong niya sa sarili. "Rolling!"
Sigaw ng direktor. Tahimik ang set kaya mabilis na narinig ni Francine ang cue at sa kanya binitiwan ng linya. Malinaw, direkta at walang panginginig. Cut! Sandaling katahimikan at medyo nailang siya sa tingin ng ibang staff. Ang ganda niya, bulong ng isang staff sa kasama nito. Ang liit ng mukha, ang ganda ng rehistro sa kamera. Inulit nila ang eksena at nang matapos, tumango ang direktor. Okay, good! Napahinga siya ng malalim. Hindi niya napigilang mapangiti. Sa sandaling yon, pakiramdam niya, may nagbukas na maliit na pinto para sa kanya. Pero ang hindi niya alam, mas malaking pinto pa ang magbubukas. Hindi pa rin tuluyang humuhupa ang kaba sa dibdib ni Francine habang siya'y naglalakad palabas ng set. Good job kanina, sabi ni Miyuki habang sinasabayan siyang maglakad. Salamat po, mahina niyang sagot. Napansin ka ng direktor, that's good, tuloy-tuloy lang. Sabi ko naman sa'yo, mapapansin ka. Ibang ganda mo, pure Filipino ka, tapos wala kang masyadong kamukha sa showbiz. Bihira ang ganda mo kaya kaunting exposure pa, mapapansin ka na rin nila. Pagdating ng gabi, nasa maliit niyang kwarto si Francine. Nakahiga habang hawak ang cellphone. Katatapos niya lang sa kanyang online classes. Tinitingnan niya ang social media. Naghahanap ng update sa shows. May ilang larawan ng set, mga artista at ilang comments. At doon niya nakita ang isang larawan. May lalaking naka-white polo at nakangiti ng bahagya. Hindi ito flashy o maangas tingnan, pero may kakaibang dating at alam mo na agad na galing sa magandang pamilya. Tumigil ang daliri ni Francine sa pag-scroll. Siya ba yung sinasabi nilang Jameson Monticello? Binasa niya ang comments. Jameson Monticello is so hot. Ang gwapo ng isa sa mga successor ng Monticello Empire. Car racer kaya yan. Ang humble daw niyan sa personal. Napanguso si Francine. Jameson Monticello? Kilala rin siya sa online world. Iba talaga kapag mayaman. Hindi na kailangan ng effort. Kaunting kibot lang may connection na agad sa maraming bagay. Inulit niya sa isip ang pangalan. Hindi niya alam kung bakit. Pero parang may kung anong kumurot sa kanya. Hindi siya fan. Hindi rin siya basta-bastang humahanga. Isang linggo ang lumipas, sunod-sunod ang maliliit niyang gig. Extra roles, background modeling, isang online ad. Pagod siya dahil sa sabay niyang online classes pero masaya. Kahit papaano ay kumikita siya, nakakatulong sa bahay, nakakabili ng kaunting gusto niya. Isang gabi, tinawagan siya ni Miyuki. Francine, may event ka. Event po? Private party, exclusive, may mga investors, producers, mga kilala. Opportunity mo na yon para magpakilala sa mga big bosses. Kailangan nila ng ilang artista para mag-mingle. Napatayo siya. Ako po? Oh, don't worry. Decent event, networking lang. Maganda to para sa'yo. Saka 20 ka na naman, pwede ka na ron. Tahimik siyang napaisip. Networking. Yun ang gusto niya. Yun ang kailangan niya. Saan po ba? Sinabi ng manager ang pangalan ng club. High-end, private at exclusive. Kinabahan siya pero may halong excitement. Sige po. Opo, pupunta po ako. Kinagabihan, nakatayo siya sa harap ng salamin. Sinuot niya ang pinakamaayos niyang dress. Simple pero elegante. Kinulot niya ang buhok habang pilit pinapakalma ang sarili. Hindi ako pwedeng magmukhang out of place doon. Mahina niyang bulong sa sarili. Hindi ako pwedeng magmukhang mahirap. Pagdating niya sa club, agad siyang sinalubong ng malamig na hangin ng aircon at mahinang tugtog ng jazz. Dimang ilaw, elegante ang mga mesa at karamihan sa mga tao ay naka-formal ng suot. May hawak na wine glass, may mahihinang tawanan at may mga usapan tungkol sa negosyo. Napahigpit ang hawak ni Francine sa clutch bag. Iba yon sa mundong kinalakihan niya. Iba yon sa mga karinderya, sa set, sa pila ng tricycle. Pero yon ang mundo na gustong mapasok ni Francine. Francine! Tawag ni Miyuki mula sa loob. Lumapit siya rito. Good evening po. Relax ka lang, smile, makipag-usap ka. I-introduce kita mamaya. Tumango agad si Francine. Apo,
Pinagmasdan niya ang paligid. May mga kilalang mukha. May mga sikat din siyang nakita at ilang mga mayayamang influencers na napapanood niya lang. At doon niya nakita si Jameson Montecillo. Nakatayo ito sa may bar habang hawak ang baso. Nakasuot ng dark suit. Walang effort pero maayos. Hindi maingay at hindi rin palatawa. Nakikinig lang ito sa kausap. Ang formal at bango niya talagang tingnan. Mahinang sabi ni Francine. Parang huminto ang paghinga niya nang makita itong tumawa. Mas gwapo ito sa personal. Pero hindi yon ang una niyang napansin. Tahimik lang ito. Hindi mayabang at mukhang hindi rin halatang naghahanap ng atensyon. Subalit, ganun naman talaga ang mga mayayamang tao. Kadalasan na mas private ang mga ito. Francine, bulong ni Miyuki. Come, introduce kita. Kinabahan siya pero sumunod pa rin. Lumapit sila at nilingon sila ng lalaking kausap ni Jameson. Pagkatapos ay tumango. Napatingin din si Jameson sa kanila. Jameson, sabi ni Miyuki. This is Francine, one of our new talents. Ngumiti si Jameson ng tipid. Hello. Good evening. Maingat niyang sagot. Napansin niya agad na hindi ito tumingin sa kanya mula ulo hanggang paa, gaya ng ibang lalaki. Diretso lang sa mga mata at mukhang palaging genuine ang bawat reaksyon. Actress ka? Tanong nito. Apo, nagsisimula pa lang po. Napangiti si Jameson. Nice, mahirap yan. I have friends in the industry. Mga pinsan na sinusubukan yung ganyan. Alam ko na hindi madali. May kung anong lumambot sa loob niya. Simple lang ang usapan pero natutuwa agad si Francine. First time mo rito? Tanong pa ni Jameson. Opo. Napatawa siya ng mahina. Medyo kinakabahan nga ako. Don't worry, mabait naman ang karamihan dito. Napangiti si Francine. Hindi niya alam kung bakit pero gumaan ang pakiramdam niya. Hindi pinaramdam ni Jameson na mababa siya. Hindi pinaramdam na isa siyang outsider. Do you want to drink? Tanong pa ni Jameson. Juice lang. Hindi ako gaanong umiinom. Tumango ito. Ako rin. Hindi ako umiinom ngayon. Na-invite lang ako ng kaibigan ko rito na mukhang kaibigan din ni Miyuki. Look, sila nang magkausap ngayon. Napalingon siya sa kanyang manager. Abala na nga ito sa pakikipag-usap sa ibang tao. Hinayaan na siya roon mag-isa kasama si Jameson. Pero okay lang sa kanya. Naiilang lang siya kapag nakikipag-usap sa mga bigating tao. Bakit hindi ka umiinom? Tanong na lang ni Francine. Muling bumalik ang ngiti nito. Hindi kung magmamaneho ako mamaya. Magkakarera ako. Car-racer ka? Tumango ito. Hobby lang pero medyo nagugustuhan ko. Kaya baka tumagal ako sa sports na yon. Hobby lang. Para sa kanya, parang napakalaking bagay noon. Pero para rito, simpleng hobby lang. Biglang nanliit si Francine. Delikado ang ginagawa mo, komento ni Francine. Tumawa si Jameson. Depende. Masaya rin kasi. Saka alam ko naman ang ginagawa ko. Napangiti ulit siya. Hindi niya alam kung bakit pero komportable siya. Parang matagal na silang magkakilala kahit hindi naman. Habang tumatagal ang usapan, napansin niyang hindi ito mahilig magyabang. Hindi rin ito nagsasalita tungkol sa pera. Hindi rin ito nagmamadaling i-impress siya. Tinatanong lang siya nito ng mga random na bagay. Why acting? Tanong ni Jameson. Napaisip siya. Passion ko, saka gusto ko rin ng mas magandang buhay para sa akin at para sa pamilya ko. Saka nag-aaral pa rin naman ako ng BSHM. Kung hindi talaga ako para dito, at least makakatapos ako ng college, may backup ako. Ako, business ad lang ang kinuha ko dahil inaasahan kaming tumulong sa company in the next few years. Tumango lang si Jameson. You know what? Ang selfless mo naman. Iniisip mo rin ang ibang tao bukod sa sarili mo. Napakagatlabi si Francine. Pakiramdam niya may nakakita sa kanya. Hindi lang sa mukha niya kundi sa kanyang mga pangarap. Gusto mo bang maupo? Tanong ni Jameson sa kanya. Sige. Umupo sila sa mas tahimik na bahagi. Naririnig niya ang sariling tibok ng puso. Hindi niya alam kung bakit pero iba ang pakiramdam.
Paano kung si Jameson na ang koneksyon na hinahanap niya? Paano kung hindi lang koneksyon? Paano kung pwede yung maging isang pag-ibig na kaya siyang bigyan ng buhay na parang isang reyna? Simula ng araw na yon, palagi na silang nagkikita ni Jameson. Hanggang sa nanligaw ito, pagkatapos ng ilang buwan, sinagot na ni Francine si Jameson. Kasabay naman nun, na unti-unti na siyang nagkakaroon ng recognition sa showbiz. Napapansin na siya at nagkakaroon ng projects kahit supporting lang. Gayunpaman, kung kailan parang umaayon ang lahat para kay Francine, saka naman darating ang isang balita. Tahimik ang umaga nang mapansin ni Francine na nahuhuli na naman ang regla niya. Nakaupo siya sa gilid ng kama, hawak ang cellphone. Paulit-ulit na binibilang ang petsa. Hindi siya agad nagpanik. Ilang beses na rin naman siyang na-delay dahil sa pagod, puyat at stress. Pero iba ang pakiramdam niya sa pagkakataon na yon. May kung anong kaba na hindi niya maipaliwanag. Hindi, baka stress lang, bulong niya sa sarili. Pero hindi mapakali ang isip niya. Sa loob ng ilang araw, pilit niyang kinalimutan. Nag-taping siya, pumunta sa mga audition, nakipagkita kay Jameson. Sinubukan niyang maging normal, pero bawat umaga, pagising ni Francine, yun ang unang pumapasok sa isip niya. Hanggang sa hindi niya nakinaya, pumasok si Francine sa maliit na butika, malapit lang sa kanilang bahay. Nakayuko lang siya habang kumukuha ng pregnancy tests. Ramdam niyang init ng pisngi. Parang lahat ng tao nakatingin sa kanya kahit wala naman. "Ma'am, eto po," tanong ng tindera. "Opo." Tahimik siyang nagbayad at halos hindi makatingin. Pag-uwi ni Francine sa bahay, dumiretso siya sa banyo. Nanginginig ang kamay niya habang binubuksan ang kahon. Hindi niya marinig ang paligid. Parang nagiging mahina ang lahat ng tunog. Ilang minuto lang pagtingin niya sa resulta. Nanlamig ang buong katawan niya. May 2 guhit doon. Napalunok si Francine. Hindi pwede. Pero malinaw ang 2 guhit na nandoon. Buntis na siya. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Francine. Hindi siya makahinga. Hindi niya alam kung iiyak ba siya o sisigaw. Paano ng career ko? Paano ng mga audition? Paano ng pangarap ko? Paano ng pamilya ko? Sunod-sunod niyang tanong sa sarili. Napahawak siya sa tiyan. Hindi pa halata. Wala pang pagbabago. Pero alam niyang nandoon na. Anong gagawin ko? Bulog niya sa sarili. Kinagabihan, tahimik lang ang hapagkainan. Kumakain ang tatay niya. Abala ang kanyang ina sa paghahain. Ang kapatid niya tahimik lang sa sulok. Pa, mahina niyang tawag. Napatingin ang mga magulang niya. "Bakit?" tanong ng kanyang ina. Napalunok siya, nanginginig ang kamay niya sa ilalim ng mesa. "May sasabihin po ako." Napansin ng tatay niya ang seryoso niyang mukha. "Ano ba yon? Okay ka lang ba?" Huminga siya ng malalim. Parang mababasag ang boses ni Francine. "Buntis po ako." Biglang tumahimik ang buong bahay. Tumigil sa paghahain ang kanyang ina. Napatigil sa pagnguya ang kanyang ama. "Ano?" Malamig na tanong ng kanyang ama. "Buntis po ako." Ulit niya at napayuko palalo. Sorry po talaga." Parang bigla na lang may sumabog sa kanyang ina. "Ano?" Napaatras siya sa upuan. "Pinayagan ka na nga naming mag-artista." Galit na galit ang boses nito. "Tapos ganyan? Magpapabuntis ka lang?" Napaluha agad si Francine. Francine, ano bang ginagawa mo sa buhay mo?" Singit ng tatay niya. Halatang pigil ang galit. "College ka pa lang. Hindi ka pa nakakapagtapos ng pag-aaral mo. Medyo nagsisimula na rin ang career mo. Bakit mo hinayaan ang sarili mo na mabuntis?" Naluha na lang siya. Hindi ko naman po sinasadya." "Hindi sinasadya?" Sigaw ng kanyang ina. "Yan bang sinasabi mo? Kakasimula mo pa lang. May pangarap ka pa tapos ganyan?" Napayuko si Francine. Naiintindihan niya ang galit ng mga ito. Ramdam niya ang hiya.
guilt at takot. Buntis na siya at hindi niya alam ang mangyayari sa kanya pagkatapos. "Sino ang ama?" tanong ng tatay niya habang malamig ang boses. "Kailangan kang panagutan yan. May trabaho ba? Kaya ka bang panindigan?" Napalunok siya. Hindi siya sigurado kung paano sasagutin. Mayaman po siya. Huminga siya ng malalim. Hindi pa siya sigurado noon. Hindi pa niya alam kung ano ang sasabihin ni Jameson. Hindi niya pa nasasabi sa kanyang boyfriend. Pero may instinct siyang kumapit sa tanging bagay na kaya niyang panghawakan. Sobrang yaman po niya. Sabi na lang ni Francine na para bang magiging free pass yun sa lahat ng kanyang mga problema. Siguradong pananagutan niya po ako. Hindi po masisira ang buhay ko sa kanya. Hindi niya alam kung bakit niya yon sinabi. Hindi pa siya sigurado. Hindi pa niya nakakausap si Jameson. Pero yun lang ang kaya niyang ipangdepensa. Tahimik ang nanay niya, pero hindi nawala ang galit sa mga mata nito. "Sigurado ka?" Desperadong tumango si Francine. "Opo." Hindi na siya tinanong pa, pero ramdam niya ang bigat ng hangin. Hindi pa rin tanggap. Hindi pa rin ayos. Kinabukasan, tinawagan siya ng manager niya pagkatapos niyang sabihin sa message na siya ay buntis. "Francine, kailangan kitang makita." Kinabahan siya. Nagkita sila sa cafe. Hindi pa siya nakakaupo, diretsyong nagsalita si Miyuki. "Totoo ba?" Napayuko siya. "Opo, sorry po talaga." Napabuntong hininga ang kanyang manager. "Francine, nagsisimula ka pa lang. Alam mo bang ilang taon naming hinintay ito? May traction ka na oh. May fans ka na tapos bigla kang mabubuntis." Hindi siya makatingin. Ramdam niya ang bawat salita. "Paano mga projects? Paano ng image mo?" Napaluha si Francine. "Sorry po." "Sino nga ma?" Napalunok siya. "Si Jameson Monticello po." Nanlaki ang mga mata ng kanyang manager. "Ano?" "Opo." Tahimik ito sandali at parang nag-iisip. "Sigurado ka?" "Opo. Alam ko po na bawal mag-boyfriend kaya hindi ko po sinabi sa inyo." Huminga ng malalim si Miyuki. "Kung totoo yan, ibang usapan. Humingi ka ng tulong sa boyfriend mo para malusutan ang lahat ng problemang ginawa mo." Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman. Parang biglang nagkaroon ng pag-asa. Pero may takot pa rin. Pag-uwi niya, hindi niya nakinaya. Tinawagan niya si Jameson. Nanginginig ang kamay niya habang pinipindot ang pangalan nito. "Hello?" Sagot ng kanyang boyfriend. "Yes, my love. Miss me?" Hindi siya agad nakapagsalita. Biglang pumatak ang luha ni Francine. "Francine?" Tanong nito at may pag-aalala na sa boses. "Jameson, buntis ako." Natahimik sa kabilang linya. Hindi niya na napigilang humikbi. "Hindi ko alam ang gagawin ko. Nagsisimula pa lang ang career ko. Galit ang parents ko. Galit din ang manager ko." Hey. Mahina nitong sabi. "Calm down." Pero hindi siya kumalma. "Jameson, paano ang career ko? Hindi ko alam kung anong gagawin." Tahimik ito sandali. Ramdam niya ang pag-iisip nito. "Where are you?" "Sa bahay." Huminga ito ng malalim. "I'm coming." Napatigil siya. "Ha?" "I'll come to you. Ako ang daddy ng baby, kaya kasama mo ako dapat." Hindi na siya nakapagsalita. Parang may gumaan sa dibdib ni Francine. Doon pa lang, nagkaroon na siya ng assurance na hindi siya pababayaan ni Jameson. Makalipas ang ilang oras, nagkita sila sa loob ng kotse nito. Pagpasok pa lang niya, hindi na niya napigilan ng luha. "Jameson." Lumapit ito at marahan siyang niyakap. "It's okay. Nandito ako." "Hindi okay?" Napailing siya. "Wala pa akong career, masisira lahat." Hinawakan nito ang kamay niya ng mahigpit. "Francine, pananagutan ko ang responsibility ko sa'yo. Hindi kita pababayaan." Parang may bumuhos na init sa dibdib ni Francine. Hindi niya napigilang umiyak lalo. "Sigurado ka? Hindi mo ko iiwan?" "Hindi." Napalapit siya lalo at halos kumapit sa kanyang boyfriend. Sa sandaling yon, pakiramdam niya ay may sumalo sa kanya. Hindi siya nag-iisa. Hindi siya pababayaan. At sa unang pagkakataon mula nang malaman niya, nakahinga siya ng maluwag.
Tahimik ang loob ng sasakyan habang papunta sila sa bahay ng pamilya ni Jameson. Nakaupo si Francine sa passenger seat. Hawak ang palad niya sa tiyan kahit hindi pa halata ang pagbubuntis. Hindi niya napigilan ang kaba. Kanina pa siyang tahimik, nakatingin lang sa labas ng bintana. "Okay ka lang?" Malambing na tanong ni Jameson. Tumango siya rito. Kinakabahan lang. Hinawakan nito ang kanyang kamay. "Don't worry, I'll handle it." Napahigpit ang hawak niya sa seatbelt. Gusto niyang maniwala. Gusto niyang umasa. Pero hindi niya maiwasang isipin kung paano siya haharap sa pamilya nito. Isang pamilyang mayaman, kilala at may pangalan. Hindi siya kabilang sa mundo ng mga ito. Hindi siya ipinanganak sa ganoong buhay. Huminto ang sasakyan sa harap ng malaking gate. Bumukas yun kaagad. Pumasok sila sa loob. Napatingin si Francine sa paligid. Malawak ang driveway, maayos ang hardin, at malaki ang bahay na parang nasa magazine. Parang nanikip ang dibdib ni Francine. Yun ba ang mundong posibleng mapasok niya? Huminga siya ng malalim. Pagpasok nila sa loob, sinalubong sila ng isang kasambahay. "Sir, nasa sala ho sila." Tumango si Jameson. "Thanks." Naglakad sila papunta sa sala. Bawat hakbang ni Francine parang mas bumibigat. Nakita niya ang dalawang matandang nakaupo sa sofa at ang mga magulang ni Jameson. Maayos ang postura, tahimik at may dignidad. Tumayo ang isang ginang. "Jameson!" "Hi, ma'am!" Napatingin sa kanya ang babae. Sinundan siya ng tingin ng lalaking katabi nito. Walang ngiti at walang init siyang natanggap mula sa mga ito. "Siya na ba ang sinasabi mo sa amin?" Tanong ng ina ni Jameson. Hinawakan ni Jameson ang kanyang kamay. "Yes, ma'am. She's my girlfriend." Napalunok si Francine. "Good afternoon po." Bahagyang tumango ang ina ni Jameson. "Maupo kayo." Umupo naman sila. Ramdam niya ang lamig ng hangin. Parang ini-inspeksyon siya mula ulo hanggang paa. Hindi naman halata pero ramdam niya. Pati lolo at lola ni Jameson, seryoso lang ang tingin sa kanya. "She's pregnant," diretsong sabi ni Jameson. "Gusto ko siyang panagutan at gawin ang responsibilidad ko sa kanilang dalawa." "Ano?" Gulat na tanong ng ama nito. Napayuko si Francine. Hindi niya alam kung saan titingin. "Sigurado ka?" Tanong ng ina ni Jameson sabay tingin sa kanyang tiyan. "Gaano katagal na?" "Ilang months pa lang," sagot ni Jameson. Napalunok si Francine. Pakiramdam niya parang wala siya roon. Parang pinag-uusapan lang siya at hindi kausap. "Anong plano mo, Jameson?" Tanong ng ama. "Susuportahan ko siya at ang anak namin." Tumingin sa kanya ang ama ni Jameson. "Saan galing kang pamilya, iha?" Napalunok si Francine. Dahil alam niya agad na walang maipagmamalaki ang pamilya niya. "Actress lang po ako, sir. Still studying in my college. BSHM po. Simple lang po ang buhay namin. Ang papa ko po nagtatrabaho sa office as HR po. Si mama nagtitinda po ng mga pagkain sa umaga, malapit po sa school at sa ospital." Nagkatinginan sila ni Jameson. Alam naman ito yon. Alam ng kanyang boyfriend ang buhay niya. At hindi ito nandidiri sa kanya. Tinanggap lang siya. Pero ang mga Monticello mukhang hindi ganoon. Napahawak siya sa braso ni Jameson. Natutuwa siya sa paninindigan nito. Gayunpaman, ramdam na ramdam niyang hindi siya tanggap ng buong clan Monticello. Alam niyang mahihirapan siyang makapasok doon. "So, suportahan mo siya?" Ulit ng ina. "That's expected. Monticello ang ipinagbubuntis niya. Kung Monticello nga." Napatingin si Francine. Hindi niya napigilang magsalita. "Wala po akong ibang naging boyfriend kundi si Jameson lang po. Kahit ipa-DNA niyo pa, sure po ako na ama siya ng dinadala kong bata." "Ma'am, stop." Pigil ni Jameson. "Huwag mong pag-isipan ng masama si Francine. She's a good woman." Hindi na siya nagsalita. Medyo naiinis siya sa pagdududa ng mga Monticello. Pero hindi niya ipinakita yon. Lalo na at kailangan niyang paluguran ang pamilya ni Jameson. "Well, allow that," dagdag ng ama.
Responsibility mo yan. Pinag-uusapan lang ang para sa baby. Hindi binanggit ang kasal. Hindi binanggit ang relasyon nilang dalawa ni Jameson. Hindi binanggit si Francine bilang maging bahagi ng pamilya. Pero you're still young, don't rush things. Don't rush anything. Nag-aaral pa kayong pareho, masyado pa kayong mga bata. Saad ng ina nito. Tumango si Jameson. I understand. Naramdaman ni Francine ang bahagyang kirot sa dibdib. Hindi niya alam kung bakit. Hindi naman siya umaasa agad. Pero may kung anong nabasag. Kasi baka palusot lang yon. Baka dahilan lang, pero ang totoo, ayaw ng mga ito na maikasal sila. Hindi tinanong kung mahal ba siya. Hindi tinanong kung plano ba siyang pakasalan. Parang malinaw na agad. Suporta lang ang ibibigay ng mga ito at hindi ang pagtanggap. Paglabas nila ng bahay, tahimik si Francine. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman. May relief na hindi siya tinanggihan, pero may lungkot na parang hindi rin siya tinanggap. Sorry, sabi ni Jameson. Napatingin siya rito. Ha? Ganun lang talaga sila. Napailing siya. Okay lang, at least pumayag sila. Pero may balak ka bang pakasalan ako? Tumango ito. Of course, pero gaya nga ng sabi nila, huwag tayong magmadali. Mga bata pa tayo. Nag-aaral pa tayo pareho. I'm sorry, kailangan mong harapin to ng ganito kaaga. But don't worry, I'll take care of you. Kukunin kita sa inyo, alagaan, mamahalin. Ako nang bahala sa lahat. Napangiti siya ng tipid, yun lang ang pinanghawakan niya. Pagkalipas ng ilang araw, sinundo siya ni Jameson sa bahay nila. Bitbit niya ang maleta, pero nag-iwan siya ng ilang gamit. Tahimik ang magulang niya habang pinapanood siyang umalis. Hindi man lubos na masaya. Alam naman ng mga ito na mas maayos ang buhay niya roon. Kampante ang mga ito dahil aalagaan naman siya ni Jameson. Mag-iingat ka, sabi ng kanyang ina at mahigpit na yumakap sa kanya. Bibisita kami sa iyo roon. Opo, mag-iingat din po kayo. Dalhin niyo po si Pipoy kapag bibisita kayo. Sumakay siya sa sasakyan. Hindi siya makapaniwala. Lilipat na siya sa bahay ni Jameson. Pagdating niya, sinalubong siya ng malawak na sala. Tahimik, malinis at may ilang kasambahay na bumati. This will be our room, sabi ni Jameson at binuksan ang pinto. Malaki ang kwarto. May sariling banyo at walk-in closet. Napahinto siya sa gitna. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman. Okay ba? Tanong nito at hinalikan siya sa sentido. Mag-isa ako palagi rito. Ngayon kasama na kita. Gigising ako na kasama ka. Tumango siya. Ang ganda. Napangiti ito. Good. Marami pang space sa walk-in closet. Pupunuin mo yan. Naiwan siyang nakatingin sa paligid. Hindi pa rin siya makapaniwala. Ilang linggo lang ang nakalipas, nasa maliit siyang kwarto. Ngayon, nasa malaking bahay na siya. Sobrang ganda at sobrang laki. Hindi sila kasal pero live-in na sila. Hindi niya alam kung tama ba yon, pero pinili niyang huwag mag-isip ng negatibo. Sa isip niya, darating din naman doon. Siguro hindi pa ngayon, siguro kailangan lang ng oras. Kinagabihan, magkasama silang kumakain sa dining table. Tahimik pero komportable. Ayos ka lang ba dito? Tanong ni Jameson. Oo, medyo naninibago lang. Napangiti siya. Thank you sa lahat. Hindi mo ako tinakbuhan. Tumango ito. Hindi kita tatakbuhan. I really love you. Dinadala mo ang anak ko. Napahawak siya sa kanyang tiyan. Sa unang pagkakataon, hindi lang takot ang naramdaman niya. May halong pag-asa. Dahil yon ang mas nagpatibay ng pagmamahal sa kanya ni Jameson. Habang tumatagal ang mga araw, nasanay na siya. Gigising siya sa umaga, may nakahandang pagkain ang mga katulong. Sasamahan siya ni Jameson sa check-up. Minsan, manonood sila ng pelikula sa sala. Minsan, tahimik lang silang magkatabi. Hindi ito showy, hindi rin ito sweet sa salita. Pero nararamdaman niya ang presensya nito. At yon ang pinanghawakan ni Francine. Isang gabi, nakahiga sila sa kama. Napapikit si Jameson habang si Francine ay nakatingin sa kisame. Jameson?
Tingin mo, magagalit pa rin ang pamilya mo sa akin? Tanong niya rito. Saglit itong natahimik. Hindi naman sila galit. Kailangan lang nila ng oras. Napangiti siya ng bahagya. Kapag nanganak na ako, baka mas tanggapin nila ako. Okay lang kahit hindi pa ngayon. Hindi sumagot si Jameson at niyakap na lang siya. Sa isip niya, malinaw ang pangarap. Pagkatapos ng baby, pagkatapos ng panahon, pakakasalan siya nito. Hindi niya yon tinanong ng direkta. Ayaw niyang magmukhang nagmamadali. Ayaw niyang masira ang tahimik nilang mundo. Pero sa puso niya, kumapit siya sa pag-asang yon. Hindi sila kasal pero magkasama naman sila. Magiging okay na si Francine roon. Unang beses na sumama si Francine kay Jameson sa isang family lunch ng mga Montesillo. Halos hindi siya makahinga sa kaba. Nakaupo siya sa passenger seat, tahimik habang papasok ang sasakyan. Relax, sabi ni Jameson habang pinapatay ang makina. Tumango si Francine pero ramdam niya ang lamig ng kanyang palad. Ilang tao bang nandyan? Napangiti si Jameson. Kaunti lang naman. Mga tito at tita ko. Cousins, nothing big. Para sa kanya, napakalaki na nun. Pagpasok nila sa loob, agad siyang sinalubong ng maingay na usapan. Nakaupo ang ilang babae sa sala. May hawak na teacups. May dalawang lalaking nag-uusap sa may bar area. Tumigil ang ilan sa pagsasalita nang mapansin sila. Hi, bati ni Jameson. Jameson! Sagot ng isa sa mga babae at napangiti. Pagkatapos ay napatingin ito kay Francine. This is Francine, sabi ni Jameson. Tumango siya. Good afternoon po. Ikaw pala, sabi ng tita ni Jameson. Ikaw ang ina ng magiging anak ni Jameson. Parang may tumusok sa dibdib ni Francine. Hindi girlfriend, hindi partner, hindi magiging asawa. Para sa mga ito, ina lang siya ng magiging anak nila ni Jameson. Ngumiti pa rin si Francine. Nice to meet you po. Maya-maya ay umupo na sila. Nakikinig siya sa usapan tungkol sa negosyo, travel at events. Hindi siya makasingit. Hindi rin niya alam kung ano ang sasabihin. May nagtanong sa kanya na tita ni Jameson. Ilang buwan ka nagbuntis? 3 months po. Simple lang pero walang warmth na nararamdaman si Francine. Tumango ang babae. Take care, important yan. Ganoon pala ang simpleng dinner ng mayayaman. Bakit pa siya magtataka? Ang mga Montesillo ang may-ari ng malalaking remittance center sa Pilipinas. Sobrang yaman ng mga ito, kaya hindi siguro makapaniwala ang mga ito na nakapasok siya. Maya-maya ay nag-usap ulit ang mga ito sa isa't isa. Hindi na siya kasama. Nakaupo lang siya, hawak ang baso ng tubig at tahimik. Napansin niya, kapag nagsasalita siya, sandaling tatahimik ang iba. Kapag tumatawa siya, may bahagyang tingin. Hindi naman direktang bastos pero may distansya talaga. Hindi siya kabilang, hindi siya pamilya. Kaya inabala niya na lang ang sarili sa pagkain. Ayaw niya namang istorbohin si Jameson. Kinakausap ito ng mga pinsan at baka mahalaga ang pinag-uusapan. Pag-uwi nila, tahimik lang si Francine sa sasakyan. Okay ka lang? Tanong ni Jameson. Tumango siya kaagad. Oo, okay lang. Napabuntong hininga ito. They're just reserved. Sanay lang talaga sila sa sarili nilang circle. Don't worry, pagtagal may makakasundo ka rin sa kanila. At pwede mong makasama kapag may gusto kang puntahan. May makakausap kapag may gathering ang buong pamilya. Tumango na lang siya. Nanay lang ng anak ni Jameson. Yun lang ang tingin ng mga ito sa kanya. Pero mas okay na yon kaysa maging bastos ang tingin sa kanya, hindi ba? Kinagabihan, nakaupo siya sa harap ng laptop. Nag-scroll siya sa social media. Tinitingnan niya ang mga kilalang babae sa Alta. Mga eleganteng magsalita, maayos ang postura at tahimik ang galaw. Pinapanood niya kung paano umupo ang mga ito, kung paano tumawa, kung paano magsalita ng mahina, controlled at hindi padalos-dalos. Sinubukan niyang gayahin.
Tumayo siya sa harap ng salamin at naglakad ng dahan-dahan. Tuwid ang mga balikat at bahagyang nakataas ang baba. Sinubukan niyang magsalita gaya ng narinig niya sa mga babaeng pinapanood niya. "Good evening. It's nice to see you." Maingat niyang bigkas at medyo pasosyal. Napahinto siya at parang may kulang. Inulit niya ulit. "Good evening. It's nice to see you. I hope you had a pleasant day." Tinabingi niya ang ulo. Sinuri niya ang tono dahil baka masyado ng pabebe. "Thank you for inviting me. I really appreciate it." Saglit siyang tumigil, saka muling nagsalita. "It's lovely. Everything looks beautiful." Sinubukan din niyang tumawa ng mahina at pasosyal. "That's very kind of you." Napangiwi siya. "Ang arte, kapag narinig ako ni Mama ng ganito, kukurtino ng singit ko." Pero inulit pa rin ni Francine. "Not at all. I'm still learning. I'm sorry. I didn't mean to interrupt." Bahagyan niyang ibinaba ang tingin gaya ng napansin niya sa mga pinapanood. "Please, go ahead. I'm listening." Tumigil siya at tinitigan ng sarili. Para siyang baliw. Hindi yon ang nakasanayan niya pero sinusubukan niya pa rin. "Thank you, that means a lot." Napabuntong hininga siya dahil parang biglang bumibigat sa bawat salita niya. "I understand. I'll keep that in mind." Pinagmasdan niya ang sarili. Hindi na siya yung dating Francine na palatawa at medyo makulit. Mas maingat na ang kilos niya. Kailangan niyang magbago kung gusto niyang tanggapin ng mga Montesillo. Kahit makibagay lang at huwag baliwalain ng mga ito. Kinabukasan, nag-shopping siya kasama ang assistant ni Jameson. Pinili niya ang mas simple at eleganteng damit. Neutral colors lang at hindi masyadong flashy. "Ma'am, bagay po ito sa inyo," sabi ng sales lady. Tumango siya. "Eto na lang." Pinili niya ang dress na maayos ang tahi. Hindi masikip, hindi rin masyadong maiksi. Parang mga nakikita niya sa mga babaeng Montesillo. Hindi niya napansin na unti-unti niya nang binabago ang sarili. Pag-uwi ni Francine, nadatnan niya si Jameson sa sala. New clothes? Tanong nito habang nakangiti. Mabuti at nag-shopping ka. You know, palagi kong binibigay ang card ko sa'yo. Binibigyan din kita ng allowance every month, pero hindi mo naman ginagamit. Oo, para mas maayos. Bagay naman, hindi ba? Ganito kasi ang mga damitan ng mga pinsan mo. Naisip ko na kailangan kong makibagay. Ngumiti ito at inayos ang kanyang buhok. Hindi mo kailangan magbago. Pero aminin ko, maganda at bagay sa'yo ang ganyang style. Ang kalmado mong tingnan. Napangiti siya ng bahagya. Gusto ko lang maging presentable. Tumango ito sa kanya. You're already fine. Pero sa isip niya, hindi sapat yun. Hindi sapat ang fine. Kailangan niyang maging bagay sa buong angkan ng mga Montesillo. Nang dumating ang araw ng kanyang panganganak, ini-admit siya sa pinakamagandang ospital. Hindi naging madali ang labor niya. Masakit dahil normal delivery. Pero kinaya niya at magaling ang doktor na humawak sa kanya. "It's a baby girl, Ma'am Francine," sabi ng doktor. Napaluha siya. Para bang bumuhos ang lahat ng takot, pagod at pag-asa. Nilapit sa kanya ang sanggol na maliit, namumula at nakapikit. "Hi!" Mahina niyang bulong habang nanginginig ang boses. "Hay anak, ako ang mommy mo." Napahawak siya sa pisngi nito. "Alison." Napangiti si Jameson na naluluha rin. She's beautiful. Thank you, Francine. Napatingin siya rito. Sa sandaling yon, pakiramdam niya ay kumpleto na ang lahat. Pagkalipas ng ilang oras, nasa private room na sila. Nasa crib si Alison at mahimbing nang natutulog. Nakaupo si Francine sa kama, pagod pero masaya. "Thank you." Mahina niyang sabi kay Jameson. Tumango naman ito. You did great. Napangiti siya. Sa loob-loob niya, umaasa siya. Kapag dumating ang pamilya nito, magiging iba na. Kinagabihan, dumating naman ang mga ito. Una, ang ina ni Jameson, kasunod ang ama nito. May dala ang mga ito ng mga bulaklak. "Congratulations, son," sabi ng ina ni Jameson. "Wow, ang ganda niya."
Lumapit ang nanay ni Jameson sa crib. Napangiti ito nang makita ang sanggol. "Kamukha mo siya, Jameson." Bahagya siyang napangiti. Malambot ang mga Monticello sa kanyang anak. Sa loob-loob ni Francine, kumapit siya sa pag-asang yon. Ngayong may anak na sila, mas may dahilan na magkaroon siya ng puwang sa pamilya ng mga ito. Hindi pa man tinatawag na pamilya si Francine, naniniwala siyang darating din yon. Kailangan lang ng panahon at handa siyang maghintay. 6 na buwan matapos ipanganak si Allison, unti-unting bumalik si Francine sa trabaho. Hindi madali sa tuwing aalis siya ng bahay, may kung anong kumukurot sa dibdib niya. Sanay siyang hawak ang anak niya. Pinagmamasdan ang bawat galaw nito. Ngayon, kailangan niyang iwan kahit ilang oras lang. Nakatayo siya sa may crib, pinagmamasdan si Allison na natutulog. "Maaga akong uuwi, okay?" Bulong ni Francine, kahit alam niyang hindi yon naiintindihan ng sanggol. "Driver's ready," sabi ni Jameson mula sa pintuan. Tumango siya. "Sasama ka ba mamaya?" "May meeting ako but I'll check in." Napangiti siya ng bahagya. "Okay, again, salamat sa pagpayag mo na bumalik ako sa trabaho ko." Tumango-tango ito at hinalikan siya sa mga labi. "Alam kong passion mo ang pag-arte. Gusto ko pa rin na makapag-achieve ka ng mga maraming bagay kahit may anak na tayo. Although, hindi naman talaga kailangan na magtrabaho ka. Binibigyan kita ng pera. Pero kung gusto mo talaga to, hindi kita pipigilan. Basta mas marami pa rin dapat ang oras mo para sa amin ni Allison." Napangiti si Francine. "I promise, hindi ako magpapabaya sa inyo." Bago siya tuluyang lumabas, yumuko siya at hinalikan ang noo ni Allison. "Mommy will work hard, Sa sasakyan, nakatingin siya sa labas ng bintana. Matagal siyang hindi nagtrabaho. May kaba, takot, pero may determinasyon siyang bumalik. Hindi lang siya babalik, gagawa siya ng pangalan. Pagdating sa set, sinalubong siya ni Miyuki. "Finally!" sabi nito habang nakangiti. "Ready ka na?" "Opo." "Napadali ng comeback mo. Siyempre, partner mo ba naman ang isang Jameson Monticello? Nang mabuntis ka, pumutok ang balita at marami naging interested sa buhay mo." Sambit pa ni Miyuki. Tumango lang si Francine. Alam niya yon. Mas lalo siyang nakilala dahil na-link siya sa isang multi-millionaire successor. Halos pinapangarap ng lahat si Jameson, pero siya ang kasama at ngayon ay ina ng anak nila. Napangiti si Miyuki. "Supporting role lang to pero magandang exposure." Tumango agad si Francine. Hindi na siya choosy, hindi na siya naghahabol ng bida. Gusto lang niyang bumalik ng dahan-dahan. Sa makeup room, napansin niyang may ilang bagong artista. May ilan ding pamilyar at ilang bumati sa kanya. "Uy, Francine, congrats sa baby. Ang ganda mo pa rin. Actor ka na?" Ngumiti siya rito. Oo, paunti-unti. Passion ko ito kaya ayaw kong iwan ng gano'n na lang." Habang inaayusan siya, napatingin siya sa salamin. Mas mature ang mukha niya ngayon. Mas maingat ang kilos at mas tahimik ang aura. Hindi na siya yung baguhang umaasa lang sa pagkakataon. Pagkatapos ng taping, dumiretso siya sa endorsement shoot. Maliit lang yon at ilang online brand. Hindi malaki ang bayad pero tinanggap niya. Habang kinukunan siya ng litrato, naramdaman niya ang pagod. Pero hindi siya nagreklamo. Para naman yon sa kanyang sarili. Para mapatunayan na kaya niya. Sa mga sumunod na buwan, sunod-sunod ang mga small projects, supporting roles, guest appearances, online endorsements. Hindi malaki pero mas steady kaysa sa dati. "Hi, Pipoy! Ito ang baby ko. Meet your pamangkin. Ikaw na ngayon si Tito Pipoy." Nakangiting sabi ni Francine. Bumisita ang kanyang mga magulang at kapatid. Wala naman siyang schedule kaya naharap niya ang mga ito. "Talagang ibang-iba ng buhay mo rito." Saad ng kanyang ama. "Okay ka lang ba?" Tumango naman si Francine at ibinigay sa mama niya si Allison. "Opo naman, Papa. Okay lang po ako rito." Uminom ng juice ang kanyang ama. "Pinagtatrabaho ka ba? Mayaman naman kayo, bakit bumalik ka pa sa pag-aartista? Hindi ba binibigyan ka naman ng pera ni Jameson?" "Apo, binibigyan po ako, pero gusto ko pa rin pong bumalik sa pag-aartista."
Passion ko rin naman po ang pag-arte. Gusto ko rin po ng sariling pera na kinikita ko na masasabi ko po na talagang galing sa dugo at pawis ko. Saka sabi ko naman po, kahit may sarili na po akong pamilya, susuportahan ko pa rin po kayo. Tutulong po ako. Gusto ko na pong magpahinga kayo sa pagtatrabaho. Mama, Papa. Sinaway ng kanyang ina ang papa niya. Oo nga, hayaan mo ng anak natin sa gusto niya. Alam mo namang hanggang ngayon hindi sila kasal ni Jameson. Kahit na provider at walang problema si Jameson, mas maganda pa rin na may sariling pera ang anak mo. Para kapag ayaw niya na sa sitwasyon, hindi na siya mahihirapang makaalis. Napatingin siya sa kanyang ina. Hindi sila nag-uusap tungkol sa trato sa kanya ng mga Montisillo. Pero mga magulang niya ang mga ito. Kahit hindi niya sabihin, mararamdaman ng mga ito na may pinagdadaanan siya. Hindi naman siya nagpupursige na kumita ng sariling pera dahil gusto niyang umalis sa sitwasyon. Mahal na mahal ni Francine si Jameson. Gusto niya nga na magpakasal sila. Ang gusto niya lang mangyari, may mapatunayan sa kanyang sarili na kaya niya. At hindi lang siya basta aasa sa isang mayamang partner. Sa mga lumipas pa na buwan, hindi siya madalas tumanggap. Pinipili niyang schedule dahil gusto niya pa rin namang tutukan ang pag-aalaga kay Allison. Nandito ka na, saad ni Francine nang dumating si Jameson. Lumapit ito at hinalikan siya. Ikaw nag-aalaga ngayon kay Allison? Tumango siya habang karga ang bata. Oo, pinagpahinga ko muna ang yaya niya. Ako na muna. Isang gabi, nasa kwarto siya habang hawak ang kanyang MacBook. Nandoon ang mga kinita niya. Binibilang niya ang kanyang savings. Medyo malaki na rin. Napangiti siya sa kanyang sariling pera. Sobrang empowering sa pakiramdam na may ipon siya galing sa kanyang mga pinaghirapan. Anong ginagawa mo? Tanong ni Jameson nang lumabas ito sa walk-in closet. Napatingin siya rito. Budget lang. Lumapit ito at hinalikan siya sa pisngi. Hindi mo kailangan mag-alala tungkol dyan. Ngumiti lang siya. Gusto ko lang may sarili akong pera para kapag kailangan ng parents ko, galing sa akin. Pinagmasdan siya ni Jameson. Wala kang kailangan patunayan. Nagbibigay ako ng allowance mo, sobra-sobra pa yon. You can use that. Hindi siya sumagot pero alam niyang gusto niya pa ring patunayan. Bawat buwan, may allowance siyang natatanggap kay Jameson. Ginagamit niya lang yon para bumili ng damit, bag, mga sapatos, at ibang luxury items. Hindi niya gustong maging maluho, pero alam niyang kailangan niyang makibagay at umasta na parang galing sa alta. Nasa butik siya isang hapon, hawak ang isang eleganteng bag. Tinitingnan niyang presyo, sobrang mahal. Nalululal siya sa presyo pero hindi niya pinahalata. Ma'am, limited po yan, sabi ng sales lady. Tahimik siya habang iniisip. May gathering ulit kasama ang mga mayayamang pamilya. Kailangan niya ng mapag-usapan. Kaya lang, parang sobrang sakit sa bulsa na magwawalda siya ng ilang milyon para lang sa iisang bag. Hindi niya agad binili. Pag-iisipan ko muna, sabi niya. Tumango-tango ito. Okay po. Lumabas siya ng store. Hindi niya kailangan, pero alam niyang minsan, kailangan niyang magmukhang bagay sa mundo ng mga Montisillo. Kinabukasan, bumalik siya at binili na lang talaga. Habang sinaswipe ang card, parang nahihilo siya na ilang milyon ang matatanggal doon. Mag-outreach program at mag-donate na lang ako sa charity para naman mawala ang bigat ng nararamdaman ko. Pinagmasdan niya ang bag habang nasa sasakyan. Bakit kasi ang mahal mo? Kung hindi lang talaga kita kailangan? Pag-uwi niya, nakita ni Jameson ang kanyang bag. Binili mo yan? Tanong ni Jameson habang nakangiti. Oo, kailangan ko rin minsan. Tumawa ito. Hindi ka naman karaniwang bumibili ng mga ganyang bagay. Masaya ako na ginagamit mo na ang binibigay kong pera sa'yo. Napabuntong hininga si Francine. Ang mahal nga Kaso kailangan para mas maging presentable, saka hindi nakakahiya kapag sinasama mo ko sa mga gathering. Muli itong tumawa at marahan siyang niyakap. Kuripot ka pa rin talaga. You know, kahit punuin mo ang walk-in closet natin ang mga gamit mo, I don't mind. Huwag ka sanang mag-guilty kapag bumibili ka ng mga mamahaling gamit. You deserve it.
Ilan lang ba ang bags mo? 2 lang. Ang mga sapatos mo, 2 pares lang din. Sobrang tagal mo nang pinag-isipan bago mo bilhin. Praktikal lang naman ako. Huminga siya ng malalim. Saka hindi ako mahilig sa mga gamit. Mas gusto ko na lang na maitulong sa charity at sa mga batang kapos ang pinangbibili ko ng mga gamit na to. Mataman siyang tiningnan ni Jameson at punong-puno ng pagmamahal ang mga mata. Pwede mong gawin kahit anong gusto mong gawin sa perang binibigay ko. Huwag mo nang gamitin sa masama and of course, sa panlalaki. Si Francine naman ang natawa. Mukha bang maghahanap ako ng ibang lalaki? Ang swerte ko sa'yo at mahal kita. Namungay ang mga mata ni Jameson. I love you too. Napangiti na lang si Francine. Kaya kahit hindi sila kasal, nanatili pa rin siya. Nanatili siya dahil ramdam niya naman na mahal talaga siya ni Jameson. Isang family dinner ulit sa Monticello ang sumapit. Nakaayos siya ng elegante at simpleng tingnan. Bit-bit niya ang bagong bag at mas kalmado na ang kanyang aura. Pagpasok niya, napansin niyang tumingin ng ilan. Hindi niya alam kung ano ang iniisip ng mga ito. Pero naramdaman niya na mas maayos na ang dating niya. "Hi!" bati niya. "Hello!" sagot ng isang tita ni Jameson. "Busy ka raw sa work?" Yes, opo, may mga projects po." Tumango ito. "That's good." Pagkatapos ng dinner, naging center of attraction ng mga Monticello si Allison. Masaya ang pamilya ni Jameson sa bata. Si Francine nakaupo lang sa gilid habang pinagmamasdan. Parang laging ganoon, nasa loob siya ng pamilya pero hindi talaga kabilang. Hindi niya alam kung gaano pa katagal pero patuloy siyang lalaban. Patuloy siyang gagawa ng sarili niyang pangalan. Umaasa pa rin si Francine na balang araw. Hindi lang siya makikita bilang ina ng anak ni Jameson, kundi bilang babaeng may sariling halaga at karapat-dapat na igalang. Lumipas ang mga taon ng dahan-dahan, pero sabay-sabay. 5 taon na ang anak niyang si Allison. Naging isang batang madaldal na may malinaw ng personalidad. Madalas tumatakbo sa malawak na sala ng bahay. Hawak ang laruan at tumatawa habang hinahabol ng mga kasambahay. Nakatayo si Francine sa may pintuan at pinagmamasdan ng anak. Nakasuot si Allison ng simpleng puting dress at maayos ang buhok. Kamukhang kamukha talaga ni Jameson lalo na sa mga mata. "Mommy, look!" sigaw ni Allison habang ipinapakita ang drawing. Lumapit si Francine at ngumiti. "Wow, ang ganda. That's princess, mommy," sabi ng bata. "You're the princess?" umiling si Allison. "Ikaw?" Napangiti siya. May kung anong init sa dibdib ni Francine. Yumuko siya at hinalikan ang noo ng anak. "Thank you, Allison. Palagi mo akong pinapasaya." Mas madalas na rin nilang puntahan ang bahay ng mga Monticello. Hindi na siya gaanong naiilang. Hindi na rin ganon kalamig ang pagtanggap sa kanya. May pagbabago. Maliit nga lang pero okay na yon. Isang hapon, nasa garden sila ng malaking bahay ng pamilya ni Jameson. Naglalaro si Allison sa damuhan kasama ang ibang pinsan nito. Nakaupo ang ina ni Jameson sa ilalim ng gazeboat at pinapanood ang mga bata. "Come here, Allison!" tawag ng ina ni Jameson. Tumakbo ang bata habang tumatawa. Tinabihan nito ang lola. Napangiti si Francine. Dati, hindi man lang siya pinapansin. Ngayon, si Allison ang tulay para hindi siya maging invisible sa mga Monticello. "She's very smart," sabi ng ina ni Jameson. "Opo, mahilig po siyang magbasa." Tumawa ang ginang. Katulad siya ni Jameson nung bata pa. Curious, quiet, but observant. Tahimik si Francine. Hindi niya alam kung sasagot pa. Pero hindi na awkward ang katahimikan. May kaunting gaan na kapag kinakausap siya ng mga Monticello. "Allison!" sabi ng ginang. "Show me your ABC." Tumayo ang bata at sumayaw. "ABC!" Napangiti ang nanay ni Jameson. "Good girl!"
Pinagmasdan yon ni Francine. Hindi man siya direktang tinanggap pero nakikita niyang lumalambot na ang pamilya ni Jameson. At kahit paano, kasama siya sa eksena. Maya-maya ay nasa dining table na sila. Magkatabi sila ni Jameson at nakaupo si Allison sa high chair. Sobrang well-behaved ng anak ninyo, sabi ng ama ni Jameson. Ang ganda ng pagpapalaki mo, Francine. Thank you po, sagot ni Francine at hindi mapigilan ang ngiti. Habang kumakain, napansin niya ang sarili. Nakakasabay na talaga siya sa mga ito. Hindi na siya kinakabahan, hindi na siya tahimik lang. Parang may pwesto na siya. Hindi man opisyal, pero nararamdaman niya. You're happy? Sabi ni Jameson nang nasa sasakyan na sila papauwi. Oo. Parang mas okay na sila sa akin ngayon. Parang nakikita na ako ng pamilya mo. Sa loob-loob niya, may pag-asa na talaga. Kung ganito na sila ngayon, baka sa susunod ang mas malinaw na pagtanggap. At pwede na rin dumating ang kasal na kanyang hinahangad. Hindi niya madalas banggitin pero palagi siyang umaasa. Tuwing birthday niya, may kaunting kaba. Tuwing anniversary nila, may halong pag-asa. Umaasa siya na baka sakali na mag-propose sa kanya si Jameson. Happy birthday, sabi nito. Thank you. Medyo nadismaya siya. May iniabot itong maliit na box. Kumabog ang dibdib niya. Kinuha niya yon at dahan-dahang binuksan. Kaso, isang mamahaling bracelet lang yon. Napangiti na lang si Francine. Ang ganda. You like it? Yumakap siya rito. Pero sa loob-loob niya, may bahagyang lungkot. Kasi hindi siya mabigyan kahit promise ring man lang. Kaya lang nang makauwi, hindi niya maalis ang pagtatampo. Nagulat siya nang bigla siyang yakapin ni Jameson habang nagtatanggal ng earrings. Oh, tanong niya rito. Bakit? Alam ko ang iniisip mo. Nagtatampo ka, diba? Inaasahan mo kanina. Napatingin siya rito. Jameson, wag mo nang isipin. I'm sorry, immature ako. Alam kong gusto mong ikasal tayong dalawa, Francine. Pero sana maunawaan mo na kailangan ko ng oras. Tumango siya. Okay lang. Komplikado ang negosyo ngayon at may kailangan pa akong patunayan. Nagsusumamong sabi sa kanya ni Jameson. Alam niya yon, bunso si Jameson. Hindi ito lubos pinagkakatiwalaan sa ilang negosyo. Palagi nitong sinasabi na gusto nitong ipakita na kaya nito. Naiintindihan niya naman at sinusuportahan palagi si Jameson. Kaya lang, nadidisappoint pa rin siya dahil kahit pangako, hindi maibigay sa kanya ni Jameson. Naintindihan ko, sorry kung nagtatampo ako. Mahina na lang nasabi ni Francine. Hindi ako nagmamadali. Pero sa loob-loob niya, nasasaktan talaga siya. Malaking insecurity na yon. Kapag tinatanong siya sa mga interview kung kailan sila balak magpakasal, nagsisinungaling na lang siya na hindi pa sila ready. Hindi naman mangmang ang mga tao. Celebrity siya kaya marami rin ang nakasubaybay sa kanyang buhay. May mga nababasa siyang comments na hindi siya tanggap ng mga Montisillo kasi mahirap lang siya. At doon, kahit naiinis si Francine, hindi niya maitatanggi sa sarili na totoo. Bawat taon, umaasa siya. Bawat taon, naghihintay. At bawat taon, tinatanggap ang dahilan na binibigay sa kanya ni Jameson. Secured lang naman ang spot niya roon dahil nabigyan niya ng isang Allison ang mga Montisillo. Madalang na lumabas si Francine sa mga exclusive na party mula nang lumaki si Allison. Mas pinipili niyang manatili sa bahay o kaya'y pumunta lang sa piling events na kailangan. Pero nang imbitahan si Jameson sa isang private club gathering ng ilang investors at pamilya ng Montisillo, sumama siya. Gusto niyang ipakita na kaya niyang makibagay, kaya niyang maging bahagi ng mundo ng mga ito. Nakatayo siya sa harap ng salamin bago sila umalis. Suot niya ang simpleng black dress na may eleganteng cut. Walang masyadong alahas kundi simpleng earrings lang. Ready? Tanong ni Jameson mula sa pintuan. Oo.
Lumapit ito at marahan siyang hinalikan sa leeg. You always look good. Napangiti siya. Thanks. Pagdating nila sa club, pamilyar na ang paligid. 4 na beses na siyang nakapunta roon, kaya hindi na bago. Stay here, Sabi ni Jameson. babatiin ko lang sila. Tumango na lang si Francine. Tahimik siyang umupo sa isang mesa, hawak ang baso ng red wine. Pinagmamasdan ng paligid. May ilang bumati, ngumiti at nakipag-usap sa kanya. Tinatanong kung kailan siya babalik ulit sa pag-arte, pero hindi niya naman masabi. At doon niya nakita si Don. Nakasuot ito ng day-rig na dress. Maganda at medyo kilala rin sa industriya. Kaibigan niya ito noon sa ilang projects. Hindi sila sobrang close pero nag-uusap paminsan-minsan. Francine? Gulat na sabi ni Don at lumapit agad sa kanya. Don, nandito ka rin? Tanong niya. Yeah, invited ako ng friend ko. Ngumiti si Francine. Nice seeing you here. Kasama ko si Jameson pero bumabati siya sa iba. Pinagmasdan siya ni Don. You look different, more elegant. Ang ganda-ganda mo talaga palagi. Iba talaga siguro kapag may boyfriend na sobrang yaman at business tycoon na, no? Bahagya siyang natawa. Sakto lang. Saka, I have my own money. Kahit wala si Jameson, kaya ko pa rin mag-glow sa sarili kong paraan. Nag-usap pa sila sandali. Kumustahan at ilang projects na mayroon sila. Mabait si Don kaya madali niya itong naging kaibigan sa industriya. Maya-maya'y bumalik si Jameson kasama ang pinsan nito na si Marco. Agad na yumakap si Marco sa kanya. Close sila lalo pa at ito ang pinakamalapit na pinsan ni Jameson. May kasama ka na pala rito. Sabi ni Jameson sa kanya. Napalingon si Francine kay Don. Ah yes, this is Don. Artista rin. Ngumiti si Don kina Jameson at Marco. Nice to meet you. Tumango si Marco. Nice meeting you. Sandaling usapan lang ang nangyari ng gabing yon. Madaling makisama si Don kaya napasama na sa circle nila. Pagkatapos, naghiwa-hiwalay din naman. Hindi na yon inisip ni Francine. Hindi niya alam, yun pala ang simula ng problemang siya ang puputokan ng sisi. Ilang buwan nang lumipas, narinig niya ang bulungan sa isang family branch. Nakaupo siya sa gilid at pinapakain si Allison. Marco broke up with his girlfriend, saad ng isang pinsan ni Jameson. Talaga? Tanong ng tita nito. Yeah, may iba raw? Napalingon si Francine. Hindi siya nakisali, pero may kung anong kutob siyang naramdaman. Isang starlet. What with this man? Bakit ba nahuhulog sa mga artista? If I remember, Don yata ang pangalan? Nanlamig siya. Hindi siya agad nakakibo. Parang may bumagsak sa dibdib ni Francine. Tahimik siyang kumain pero hindi siya mapakali. Kinagabihan, tinawagan niya si Don. Totoo ba? Ikaw ang dahilan ng paghihiwalay ni Mark at ng girlfriend niya? Hindi agad sumagot si Don pero maya-maya'y nagsalita ito. Oo, nagkikita kami. Umawang ang bibig niya. Hindi ba't may girlfriend siya? Alam mo yon, bakit mo siya nilandi? Ha? Hindi ko siya nilandi. Complicated ng relasyon nila. Nagkakaproblema na sila noon pa. O ano naman? Nagpanting ang mga tenga ni Francine. Oh my gosh, Don. Ako ang nag-introduce sa'yo sa cousin ni Jameson. Kung hindi dahil sa akin, hindi mo makikilala. Siguro target mo na siya. Alam mong may girlfriend, dapat dumistansya ka. Ginusto mo rin. Sinigawan rin siya ni Don. Bakit ako lang ang sinisisi mo? Ginusto rin to ni Marco. Sumasama siya sa akin. At bakit ka nagagalit? Gusto mo ikaw lang ang nasa posisyong yan na mahalin ng isang lalaking galing sa Alta? What? Bulalas ni Francine. Hindi siya makapaniwala sa mga sinasabi ni Don. Pinagkatiwalaan niya ito, itinuring niyang kaibigan. Target lang palang makapangasawa ng mayaman. Nanira pa ng relasyon. Mabuti na lang, hindi si Jameson ang nilandi dahil baka hindi niya alam ang magagawa niya. Hindi siya katulad nito. Oo, at alam niyang mayaman si Jameson. Pero kung walang ginawa si Jameson, kung hindi ito nanligaw, hindi siya para mang-akit at makabingwit ng mayaman. Tumawa si Don. Galit na galit ka. Pareho lang tayo. Naanakan ka lang. And bakit?
Pinakasalan ka ba? Hindi ba't hindi naman? Kaya huwag kang magmalinis. Nanikip ang dibdib niya sa sobrang galit kay Don. Pinatay niya na lang ang tawag. Hindi sila pareho. Alam niya yon sa kanyang sarili. Nakikibagay siya dahil mahal niya si Jameson. Hindi niya gusto ang kayamanan ng mga Monticello. Hindi niya rin inagaw kahit kanino si Jameson. First love pa nga nila ang isa't isa. Ngayon, alam ni Francine na magiging problema niya yon. Siya ang nag-introduce kay Don. Pagkalipas ng ilang araw, kumalat ang balita nang makitang magkasama sina Don at Marco sa Palawan. Mas maraming bulungan at mas marami pa ang nakisangkot. Sa family gathering, hindi na siya kinakausap ng mga magulang ni Marco. Maging ang nanay ni Jameson ay disappointed sa kanya. Pakiramdam niya, lahat ng pinaghirapan niya sa mga nagdaang taon, biglang kumuho dahil sa mga ginawa ni Don. Galit ba sila sa akin? Tanong ni Francine kay Jameson. Kasalanan ko kasi ako nag-introduce. Huminga ito ng malalim. Nainis lang sila. Hindi mo naman alam na ganun ang mangyayari. It's okay. Huwag mong sisihin ang sarili mo, Francine. Sa lahat ng to, si Marco din ang dapat mag-take accountability dahil niloko niyang girlfriend niya at pinili ang babaeng yun. Pero hindi mawala ang guilt. Pakiramdam niya, siya ang dahilan kung bakit nagkahiwalay ang pinsan ni Jameson at ang girlfriend nito. Sorry po, tita. Malungkot na sabi ni Francine nang kausapin siya ng mama ni Jameson. Mag-ingat ka kung sino ang dadalhin mo. Not everyone fits our circle. Private kaming mga tao sa loob ng ilang taon, pagkatapos ay bibigyan nyo lang kami ng mga drama. Naramdaman ni Francine ang hiya. Parang bumalik siya sa dati, na isa siyang outsider ulit sa pamilya Monticello. Sa mga sumunod na araw, mas naging maingay ang apelyido Monticello sa social media. Pinagpiestahan sila, kaya para makabawi si Francine, mas lalo siyang mag-effort. Dumalo siya sa events at mas pinakitang okay lang ang lahat. Lumipas ang ilang buwan, tahimik na ang issue. Balita naman na naghiwalay na sina Marco at Don. Nakahinga siya roon ng maluwag. Nasa sala siya nang marinig ang usapan ng mga matatanda. They did a background check. Turns out, escort daw before ang babaeng yon. High-end bayarang babae. Mabuti na lang, bumalik si Marco kay Samantha. She's the perfect wife for him. Peperahan lang siya ng babaeng yon. Mabuti na lang at natapos na. Isipin nyo na lang kung naging seryoso talaga yon. Napabuntong hininga si Francine. Sa wakas, panatag na ang kanyang kalooban. Lumipas na naman ang mga taon. Unti-unti, tuluyan ang tumigil si Francine sa pag-aartista. Hindi na siya tumanggap ng roles, wala ng taping, wala ng lock-in shoots. Mas pinili niyang manatili sa bahay at tutukan si Allison. Pero kahit ganon, kilala pa rin siya. May social media, may endorsement paminsan-minsan. May brands na lumalapit. Hindi na siya actress pero influencer pa rin ang tingin sa kanya. Nakaupo siya sa balcony isang hapon habang hawak ang tablet. Pinili niya ang mga photos na ipopost. Simple lang katulad ng coffee, books, si Allison habang nag-aaral at minsan ay family dinner. Tahimik ng buhay niya. Tahimik pero may kulang. Narinig niya ang pagbukas ng pinto. "Ma'am?" Napalingon siya. Nakatayo si Allison na matangkad na. 14 years old na ito at talagang lumalaking magandang dalagita. Mahaba ang buhok, may hawig kay Jameson, pero may lambing sa mata na galing sa kanya. "Hi, baby!" Nakangiting sabi ni Francine. Lumapit ang anak niya. "You're working?" "Di naman." Umupo si Allison sa tabi niya. "May test po ako bukas." Pinagmasdan niya ang anak. Matalino, maayos magsalita, sensitibo sa nararamdaman ng iba. Madalas itong tahimik pero mapagmasid. Ganon niya pinalaki ang kanyang anak. "Mommy?" Mahina nitong sabi. "Pwede po ba ako magtanong?" Napatingin siya rito. "Ano yon?" Nag-alinlangan si Allison. Parang pinipili pa ang sasabihin. "Bakit hindi pa po kayo kasal ni Daddy hanggang ngayon?" Parang biglang bumigat ang hangin. Nanlamig si Francine. Hindi siya agad nakasagot.
May iba pong nagtatanong sa akin, even in my school kapag po nag-fill up ng form, dagdag ng dalagita. Alam nilang daddy ko siya, pero tinatanong po nila kung bakit magkaibang apelyido nyo. Ngumiti si Francine ng pilit. Hindi naman importante yon. As long as nagmamahalan kami ng daddy mo, complicated lang kasi talaga anak. Gusto mo po bang magpakasal with daddy? Diretso nitong tanong. Bahagya siyang napangiti. Oo naman. So, you're waiting? Ang tagal na niyang naghihintay. Dalagitan na ang kanyang anak pero hindi pa rin siya mabigyan ng kasal na kanyang hinahangad. Yun lang naman ang simpleng gusto ni Francine pero hindi niya pinipilit dahil sapat na rin naman sa kanya na live-in partner lang sila ni Jameson. At least malapit na yon sa pagiging asawa. Mom? Mahinang tawag ni Allison. Malungkot ka po ba? Umiling siya. No, I'm okay. Masaya ko kasi kasama ko kayong dalawa. Pero alam niyang hindi yon kapani-paniwala. 35 years old na siya pero hindi pa rin siya nagiging bride. Pag-alis ng anak, naiwan siyang mag-isa. Napatitig siya sa hawak na tablet. Mas masakit palang marinig mula sa anak. Mas masakit kapag hindi na lang siya ang naghihintay kundi pati na rin si Allison. Kinagabihan, sabay-sabay silang nag-dinner. Tahimik lang si Francine, pinagmamasdan si Jameson habang kausap ang anak tungkol sa school. Top ka ulit? Tanong ni Jameson. Yes, Daddy, sabi ni Allison. Good job. Ngumiti ang anak nila. Pinagmasdan yon ni Francine. Kompleto naman sila, mukhang pamilya pero parang hindi. Pagkatapos kumain, pumasok si Allison sa kwarto. Naiwan silang dalawa. Jameson, mahina niyang tawag. Pwede ba tayong mag-usap? Tumango ito. Sure. Lumipat sila sa sala. Nang makalapit sila sa glass window, nagkatinginan silang dalawa. Earlier, tinanong ako ni Allison. Tinatanong niya kung bakit hindi tayo kasal. Natigilan si Jameson at bahagyang huminga ng malalim. Lumalaki ng anak natin. Nakakaintindi na siya sa mga bagay sa paligid niya. Dagdag pa ni Francine. And Jameson, it's been years. Naghintay ako sa matagal na panahon. Hindi kita pinilit o binigyan ng kahit na anong pressure sa mga nagdaang taon. Naintindihan ko, negosyo, pamilya, timing para sa ating dalawa. Pero ngayon, nagtatanong na si Allison at hindi ko na alam ang sasabihin ko. Tahimik lang si Jameson at hindi makatingin sa kanya. Plano mo pa rin ba akong pakasalan? Direkta niyang tanong. Napatingin si Jameson at parang nagulat sa tanong na yon. Of course. Kailan? Ramdam niya ang paninikip ng dibdib nang hindi na naman ito makasagot. Jameson, kailangan ko ng isang bagay na tiyak. I told you soon. Komplikado pa rin ang mga bagay-bagay. Nanlabo ang paningin ni Francine. It's always complicated kapag tungkol sa akin. Palagi naman talagang complicated, hindi ba? Hindi mo kailangan magsinungaling sa akin. Lumapit siya rito at hinaplos ang mukha. Isinuko ko ang karera ko. Nanatili ako sa tabi mo. Naghihintay ako. Nag-adjust ako ng maraming taon. Francine, gusto ko lang ng seguridad. Bulong niya at bigla na lang tumulo ang mga luha. Hindi para sa pera. Hindi para sa katayuan ng pamilya mo. Para sa atin. Para kay Allison, gusto kong malaman na hindi lang ako pansamantala. Napayuko siya at tuloy-tuloy ang luha. Yun ang madalas niyang isipin. Na baka kaya hindi siya pakasalan kasi sa bandang huli, hindi naman talaga siya ang naiisip ni Jameson na makakasama hanggang sa pagtanda. Francine, mahinang sabi ni Jameson. Hindi ka ganon. Hindi ka pansamantala sa buhay ko. Mahal kita at ikaw lang ang babaeng minahal ko ng ganito. Then, marry me. Nangungusap ang mga mata niya habang nakatingin dito. Pakasalan mo ako para mapanatag ako na kahit tumutol ang pamilya mo, ako pa rin ang pipiliin mo. Napapikit siya nang yakapin na lang ni Jameson. Wala itong maisagot. Wala nang iniwang pangako at doon mas lalong nasaktan si Francine. Tahimik ang hapon sa bahay ng mga Monticello. Sinamahan ni Francine si Jameson sa main residence para sa isang family meeting.
Hindi siya direktang kasama sa usapan, pero sinabi ni Jameson na sandali lang yon. Naiwan siya sa sala kasama ang isang kasambahay at hinihintay na matapos ang mga ito. Hawak niya ang cellphone pero hindi siya makapag-focus. Mula sa malayo, tanaw niya ang pinto ng study room, bahagyang nakasara. Minsan may maririnig siyang mahihinang boses. Hanggang sa narinig niya ang pangalan niya. Francine! Napatingin siya. Nanigas ang kanyang katawan. Hindi niya sinasadyang makinig, pero hindi niya rin maiwasan. Lumapit siya ng bahagya. Jameson, hindi to maaaring magpatuloy magpakailanman. Boses yon ng ama nito. 15 years is long enough. Makipaghiwalay ka na sa kanya. Nanlamig ang kamay ni Francine. Hindi pa rin namin siya tanggap, sabi ng ina ni Jameson. Sinubukan namin pero hindi siya angkop talaga sa pamilya natin. Parang may humigpit sa dibdib niya. Nangilid agad ang mga luha ni Francine. Napapikit siya. Parang gusto niyang umalis pero hindi siya makagalaw. Siya ang ina ng anak ko, sabi ni Jameson at hindi niya alam kung ipinagtatanggol ba siya. And we respect that, sagot ng ina nito. Pero iba ang kasal. Nahaharap tayo sa isang krisis. Alam mo yan, the merger with the Villarreal family magsisecure sa lahat ng meron tayo ngayon. Kailangan mong pakasalan ang anak nila. Parang may sumabog sa tenga ni Francine. Hindi siya makahinga. Yan lang ang tanging paraan, dagdag pa ng ama ni Jameson. She is educated, from a good family. Itong kailangan natin. What about Francine? Tanong ni Jameson. Ayokong saktan siya. Nakakasakit na to sa lahat, sagot ng ina ni Jameson. Eto ang negosyo. Mag-isip ka. Hindi na niya kinaya. Mabagal siyang lumayo at sinikap na walang tunog ang hakbang. Hindi niya alam kung paano siya nakarating sa labas. Hindi niya namalayang nakaupo na siya sa kotse. Nanginginig ang kamay at nanlalamig ang buong katawan. 15 years at sa loob ng mga taong yon, hindi pala siya kailanman pinili. Paglabas ni Jameson, nakita siya sa kotse. Lumapit ito at ngumiti. Sorry, natagalan. Hindi siya sumagot. Napansin nito ang mukha niya. Francine? Hindi siya kumibo, napatingin lang siya sa harap. Umuwi na tayo, mahina niyang sabi. Tahimik ang naging biyahe, hindi sila nag-usap. Pagdating sa bahay, pumasok siya agad. Hindi niya na hinintay si Jameson. Dumiretso siya sa kwarto. Sumunod si Jameson. Oh Francine, what's wrong? Napaharap siya. Narinig ko ang mga pinag-uusapan niyo. So totoo? Magpapakasal ka na sa iba? Hindi agad sumagot si Jameson. It's complicated. Parang nabasag ang puso niya. Hindi mo itinanggi, so totoo nga. 15 years? I waited 15 years, Jameson. Francine, ibinigay ko sa iyo ang lahat. Binago ko ang buhay ko para makibagay sa paligid mo. Napataas ang boses niya habang nanginginig ang katawan. At ngayon, ipapakasal ka sa iba? Huminga ng malalim si Jameson. Kailangan to ng pamilya ko. May financial problem kaming kinakaharap. Kailangan namin ng merger. Sunod-sunod na tumulo ang mga luha ni Francine. So, negosyo lang? Na-consider mo na kahit masaktan ako, okay lang? Hindi mo agad sinabi sa akin. Para kung ewan na nagmamakaawa sa'yo na pakasalan ako. Hindi ito sumagot. Napaatras siya. Parang hindi niya kilala ang lalaking kaharap. Hindi mo ako pinili. Mahina niyang sabi. Hindi mo man ako kailanman pinili. Nanay lang ako ng anak mo. Hindi mo ko kailanman naging asawa. Lumapit si Jameson at tumulo na rin ang mga luha. I love you. Wala lang talaga akong pagpipilian. Meron, Jameson. Hindi mo lang talaga ako pinili. Sigaw niya rito. Natahimik si Jameson habang umiiyak. Malikot ang mga mata nito at parang hindi na alam kung ano ang gagawin. Bigla siyang niyakap ni Jameson ng mahigpit. Mahal pa rin kita. Kahit pakasalan ko siya, gusto ko pa rin na tayong dalawa. Pwede tayong magkita palagi. May Allison na tayo. Hindi na magiging mahirap magkita para sa ating dalawa. Nanlaki ang mata niya. Dahan-dahan siyang kumalas dito. Ano? Ako pa rin ang bahala sa'yo. Alagaan pa rin kita.
Walang magbabago sa ating dalawa. Saad ni Jameson habang punong-puno ng pagsusumamo ang boses. Hindi siya makapaniwala sa mga sinasabi nito. Gusto mo akong maging kabit? Hindi ito sumagot agad. Hindi naman sa... Bago pa nito matapos, bigla niya itong sinampal ng malakas. Napaatras si Jameson sa gulat. Huwag! Nanginginig niyang sabi. Huwag na huwag mong sasabihin ulit yan sa akin. Francine, 15 years! Sigaw niya. 15 years akong naghintay. Nanginginig ang katawan niya. Binigyan kita ng katapatan. Binigyan kita ng respeto. Ibinigay ko sa iyo ang kabataan ko. Humagulgulo siya. Tapos gagawin mo lang akong kabit? Natahimik si Jameson. Hindi ako ganyang klase ng babae. Hindi ako minahal at pinalaki ng mga magulang ko para gawin mong kabit. Napaatras siya at para ngayon lang siya nagising na walang kwenta ang lalaking minahal niya. All these years, akala ko naghihintay na ako sa pwesto ko sa pamilyang to. Wala pala. Inaksaya ko ang buhay ko para paluguran ang pamilya mo. 15 years for nothing. Sunod-sunod lang na tumulo ang mga luha ni Jameson at wala nang masabi. Hindi ako mananatili. Mahina niyang sabi. Hindi ako makikihati. I deserve more than that. At sa unang pagkakataon, pinipili ko ang sarili ko. Maghiwalay na tayo, Jameson. Ayoko na. Hindi na gumalaw si Francine matapos ang mga sinabi niya. Tahimik ang kwarto. Parang may bumagsak na pader sa pagitan nila ni Jameson. Isang pader na hindi na kayang buwagin ng mga pangako. Francine, please! Mahina pang sabi ni Jameson. Hindi siya sumagot, binuksan niya ang pinto ng kwarto at lumabas. Mabagal ang bawat hakbang niya at parang bawat galaw niya ay may kasamang sakit. Pagdating niya sa hallway, doon niya nakita si Allison. Nakatayo ang anak niya sa may dulo. Nanlaki ang mga mata ni Francine. Allison! Lumapit ang anak niya. Narinig ko po lahat, Mommy. Napapikit si Francine. May panibagong kirot na naman. Ayaw niyang marinig ng anak ang ganoong klase ng usapan. Ayaw niyang masaktan ito. Mom? Lumapit si Allison at hinawakan ang kamay niya. Hindi mo po kailangan manatili. Hindi mo po kailangan manatili kay Daddy. Nanginginig ang mga labi ni Francine. Allison, nakita ko naman po ang lahat. Patuloy pa ng kanyang anak. Nasimula nung bata po ako, sa bawat paghihintay mo po, sa bawat iyak mo, sa bawat pagkukunwari mong ayos ka lang po, Mommy, alam ko po. Tumulo ang kanyang mga luha at hinaplos ang mukha ni Allison. Narinig ko rin po sila, dagdag ng bata. Lola, titas, even more. Hindi ka po nila kailanman itinuring na parang pamilya. Nakita po kitang sinusubukan mo, Mommy. Nagbabago po kayo, nananamit ng iba. Nakangiti kahit hindi ka po nila pinapansin. Hindi na niya napigilan ang mga hikbi. Allison, hindi ko ginustong maramdaman mo. Nararamdaman ko po. Palagi ko pong nararamdaman na hindi ka po masaya. Lumapit si Allison at niyakap siya ng mahigpit. You don't deserve that, Mommy. Gusto ko pong maging masaya ka na lang po kahit hindi po tayo complete. Kahit magpakasal ka po sa ibang guy, Mommy, I will still be happy for you. Sa wakas, may umakap sa kanya ng walang kondisyon, walang expectations at walang panghusga. Napahikbi siya sa bawat sinasabi ng kanyang anak. I'm sorry, bulong ni Francine. Don't be sorry, Mommy. Wala ka pong kasalanan. Matagal ka na pong nagtitiis. Nanatili ka po dahil mahal mo kami. Mas lalo siyang umiyak. Ayoko masaktan ka po, Mommy. Ibinigay mo po kay Daddy lahat pero hindi ikaw ang pinipili niya. Okay lang po. I understand. Umalis na lang po tayo, Mommy. Kung ito po ang nagpapasaya sa'yo. Mag-co-parent na lang po kayo ni Daddy. Promise po, hindi po ako magtatampo. Hindi po ako magtatanim ng sama ng loob. Pareho ko pa rin po kayong love. Kahit magkaiba po ang pakakasalan nyo. Mahinang sabi ng anak. Napahinto si Francine. Pinunasan niya ang mga luha ni Allison. Sobrang mature mag-isip ng kanyang anak. Kung may isa mang magandang nangyari sa loob ng 15 taon, si Allison lang yon na anak niyang mahal na mahal niya.
Tahimik ang unang linggo matapos umalis si Francine. Parang may puwang na hindi niya alam kung paano pupunan. Hindi na siya nagising sa malawak na kwarto sa bahay ng Monticello. Hindi na niya naririnig ang mga kasambahay. Hindi na niya nararamdaman ang presensya ni Jameson sa kabilang bahagi ng kama. Sa halip, nasa maliit siyang kondo. Nakaupo sa sofa habang hawak ang tasa ng kape. Pinagmamasdan ng umaga sa labas ng bintana. Hindi siya nagmamadali, walang naghihintay at walang kailangang patunayan. May kumatok, kaya tumayo siya at binuksan yon. Anong ginagawa mo rito, Jameson? Pwede ba tayong mag-usap tungkol sa co-parenting for Allison? Mahina nitong sabi. Tumangon na lang si Francine. Kamen, umupo sila na magkatapat sa sofa. Gusto ni Allison na manatili sa'yo, sabi ni Jameson. Ang mga magulang ko, ayaw nila yon, pero sinabi ko sa kanila, desisyon yun ng anak natin. Ayokong ilayo siya sa'yo. Pwede naman siyang bumalik anytime kung kailan niya gusto. Tumango si Francine. Oo naman, may home siya sa'yo, may home din siya sa akin. Pero for now, sa'yo muna siya. Mas malapit ang school niya sa inyo. So siguro weekdays na lang na mag-stay siya doon, then weekends or vacations sa akin naman. Hindi ko siya ipagkakait sa'yo at hindi siya pipigilan na makita ka. Nagkatinginan sila. May lungkot pero kahit papaano ay may respeto pa rin. Pareho na lang silang napangiti ng mapait. Kailangan nilang isipin kung ano ang makakabuti para kay Allison. Baka hanggang doon na lang talaga ang ugnayan nila. Pag-alis ni Jameson, napaupo si Francine. Hindi na masakit katulad ng dati. May natitirang kirot pero hindi na ganun kabigat. Siguro ilang taon na lang din talaga siyang napagod. Kaya ngayong nakawala na siya, sobrang bilis niya nang makamove on. Unti-unti nagkaroon ng routine. Weekdays nasa bahay ng Monticello si Allison. Weekend, minsan pupunta sa kondo niya. Minsan naman siya ang bumibisita. Hindi mahirap kausap si Allison. Mature at palaging naiintindihan ang sitwasyon. Ma'am, dito muna po ako this week. Exam kasi? Sabi nito sa cellphone. Okay lang, pero pupunta ka sa susunod na linggo. Magluluto ako at bibisita rin ng lolo at lola mo. Yes, mommy. Tahimik pero maayos. Lumipas ang ilang buwan, nakahanap si Francine ng maliit na commercial space. Hindi kalakihan pero sapat na yon. Nakatayo siya sa gitna ng bakanteng shop. Walang laman at puting pader lang ang nakikita niya. Are you sure? Tanong ng agent. Tumango siya. Yes, dito ko itatayo ang butik ko. Hindi niya alam kung saan siya kumukuha ng lakas ng loob, pero gusto niyang magsimula ulit. Hindi bilang artista, hindi bilang partner ng Monticello, kundi bilang sarili niya. Nagsimula siyang mag-design. Simple lang, elegante. Mga damit na gusto niyang isuot noon pero hindi niya nagagawa. Sa loob ng 15 taon, na-expose siya sa fashion kaya marunong na siyang tumingin. Siya ang nagde-design at pinapatahi niya pa sa Thailand. Murang tela lang pero magandang klase ang kanyang pinipili. Hindi naman kasi pangmayaman ang butik na itinayo niya. Target niya talaga ay pangmasa. Araw-araw siyang pumapasok, nag-aayos, nakikipag-usap sa mananahi at pumipili ng mga tela. Wala siyang pakialam sa mga chismis na ibinabato sa kanya. Simula nang maghiwalay sila ni Jameson, kesyo naghirap siya at patinda-tinda na lang ng damit. Isang hapon, may pumasok na lalaki sa butik. Nakasuot ng simpleng polo at matamis ang ngiti. Good afternoon. Hi, sabi ni Francine. Tumingin ito sa mga damit. These are nice. Thank you. Pinagmasdan siya nito at parang may pagkilala. Ikaw si Francine, tama ba? Ngumiti siya pero natawa na lang kasi kilala naman talaga siya bilang artista. May mga pumupunta pa nga sa shop para magpa-picture sa kanya. Oo, ako nga. Tumango ito at halatang kabado. Lumaki tayo sa isang lugar. Naging classmate mo rin ako ng elementary at high school. Hindi ko alam kung nalala mo pa ako. Ako si Liam. Nanlaki ang mata niya. Liam? Oh, naalala ko na. Simula ng araw na yon, madalas na silang magkita. Nalaman niyang doktor na pala ito. Dahil matagal nang kakilala, kapag nag-uusap sila ay sobrang komportable na lang.
Makalipas ang ilang taon, nanligaw sa kanya si Liam. Hindi naman niya pinatagal pa dahil matatanda na sila. Sinagot niya agad ito at nagplano na sila ng kasal. "Mommy, I'm so happy for you. Congratulations!" Tuwang-tuwang bati ni Allison. Mahina siyang tumawa at hinalikan ito. "Salamat anak." "Mommy, habol po kayo ni Tito Liam ha. I really want a baby brother." Muli siyang napahalakhak. Masaya siya na suportado ni Allison ang kanyang pag-aasawa. Nang ikasal sila ni Liam, sinabi niyang hindi siya iiyak. Pero ang hirap pigilan kapag nandoon na. Sa wakas, pinakasalan na rin siya at nakahanap ng lalaking kayang magbigay ng kapayapaan sa puso at isip niya. Nang lumabas ng simbahan, muli silang nag-kiss ni Liam habang sinasabuyan ng flower petals. Nagpalakpakan ng groomsmen at bridesmaids. Bahagyang nawala ang ngiti niya nang mapatingin sa gilid. Sa may likod ng sasakyan, tahimik na nakatayo si Jameson. Simple lang ang suot at pinagmamasdan siya. Nagkatinginan silang dalawa. Kita niya ang lungkot sa mga mata ni Jameson pero pinili nitong umiti. Hindi ngiti ng pait kundi pagtanggap na yon ang tadhana nilang dalawa. Hindi siya nag-aalala dahil alam niyang sinusubukan nitong maging masaya sa babaeng pinakasalan at sa anak ng mga ito. Tumingin na lang ulit si Francine sa lalaking pinili niya. Nagkangitian sila. Sa wakas, hindi na siya naghihintay. Hindi na siya nakikiusap. Pinili siya at minahal ng buong buo. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na ang pagmamahal ay hindi dapat hinihingi o ipinagmamakaawa. Hindi sapat na mahal ka lang. Kailangan ka ring piliin ng buo at may paninindigan. Hindi natin kailangang ubusin ang sarili sa paghihintay sa taong hindi sigurado sa atin. Dahil kapag pinili nating mahalin ang sarili, darating ang taong pipili sa atin ng walang pag-aalinlangan.